Pinakamalaki sa kasaysayan ng DepEd kung lulusot sa Kongreso ang hinihingi nitong mahigit 900 bilyong pisong pondo para sa taong 2026. Mabigat din ang hinaharap nitong hamon kabilang ang atrasadong kaalaman ng karamihan ng nasa grade 3. Pang-kinder lamang ang kakayahan nila sa math at pagbasa. Ayon po sa isang pag-aaral, nakatutok si Bernadette Reyes. 928.52 billion pesos ang panukalang budget para sa Department of Education at mga attached agencies para sa taong 2026. Kung may pagkakaloob, ito na ang pinakamalaking budget ng DepEd sa kasaysayan. 926.83 billion dito ilalaan sa kagawaran. Kung ikukumpara sa 2025 budget, mas mataas ito ng mahigit 18%. The most significant increase in recent years, in absolute terms the largest, but in percentage terms, one of the largest in the last decade. Kabilang sa mapopondohan nito ang halos 33,000 na bagong teacher items, mahigit 11,000 na administrative officer 2 position at 5,000 na project development officer para tumulong sa mga guro. Pati 10,000 school counselor positions at mahigit 240,000 na laptop para sa mga guro. This proposed budget represents a vital opportunity to address persistent challenges and advance long overdue reforms in the education sector by directing substantial resources to where they matter most. Sa kasalukuyan, kulang ng 165,000 ang mga silid-aralan, kaya 41.7 billion pesos ang ilalaan para sa mas maganda at ligtas na mga paaralan. 19 billion pesos dito ilalaan sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng classrooms para matugunan ang kakulangan. Tingin ko, nahihirapan din ang Department of Public Works. So that's why we are proposing for the first time where we allow DepEd budget to be downloaded to cities, to provinces, in addition, without depriving the DPWH, because it is the agency in terms of capacity. It has the most number of engineers, it has the boots on the ground. Pero siguro hindi niya kaya mag-isa. Ayon naman sa Second Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2, ang grade 3 pupils na magi-grade 4, pang-kinder lang ang nalalaman. Sa pag-aaral ng UNICEF, 2 hanggang 3 taong atrasado ang mga nasa grade 3. They might be standing or going to school every day, sitting inside the classroom, not understanding what they are hearing because to begin with, they are not basically literate. Sa hiwalay na pag-aaral naman ng Trends in International Mathematics and Science Study, lumabas na panghuli ang Pilipinas sa 58 bansa pagdating sa grade 4 math at science. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.